Sa sandaling ito, sinabi ni Leon na bago nila simulan ang kanilang kasunduan, kailangan muna siyang lagyan ng limitasyon para hindi siya makagawa ng mga bagay na wala sa kanyang kagustuhan. Nagsimula namang manginig ang babaeng assassin matapos marinig ito, ngunit hindi nagdalawang isip si Leon na gamitin ang kanyang kakayahan at inilapat ang kanyang daliri sa noo nito. Sa sandaling iyon, napaungol ang babae at pagkatapos ay napaluhod, saka tinanong si Leon kung ano ang ginawa niya sa kanya. Sinabi naman ni Leon na pinuno niya ang katawan ng babae ng kanyang true key, at kapag na-trigger niya ito, lilipad siya sa kalangitan at sasabog na gaya ng isang paputok. Kaya pinayuhan niya ito na mag-isip munang mabuti bago i-report ang mga nalaman niya tungkol sa bahay na iyon. Dahil dito, sinabi ng assassin na ang sasabihin niya sa Wang family ay hindi hawak ni Leon ang account book at wala silang kinalaman tungkol dito. Idinagdag pa niya na sasabihin niyang mayroon silang kaugnayan sa Imperial Court, sa gayon ay hindi na sila magtatangka pang guluhin ang kanyang pamilya. Natuwa naman si Leon at sinabing maganda na mabilis siyang matuto. Sumang-ayon ang assassin at sinabi na iyon ay dahil sa mahusay niyang guro. Kaya tinanong niya si Leon kung pwede na ba siyang umalis. Sinabi naman ni Leon na hindi pa siya pwedeng basta na lamang makaalis dahil mayroon pa siyang ipapagawa sa kanya, at iyon ay ang imbestigahan ng rebel army na nakikipagsabuatan sa Wang family at kung sino ang leader ng mga ito. Agad namang sumang-ayon ang assassin at sinabi na magre-report siya agad kapag nakakuha na siya ng impormasyon tungkol dito. Ngunit matapos niyang sabihin ito, biglang naging seryoso si Leon at tinanong siya kung ang dahilan lamang ng pagpunta niya roon ay ang account book. Pagkasabi nito, nakaramdam ang assassin ng matinding panganib, at para bang kapag nagtangka siyang magsinungaling ay agad siyang mamamatay. Dahil dito, sinabi ng assassin na iyon lamang ang kanyang misyon, dahil sinabi sa kanya ng Wang family na maaaring nakuha ng mga sibilyan na nakatira doon ang account book, at wala silang ideya kung sino ang mga naninirahan doon. Idinagdag pa niya na kung alam ng Wang family kung gaano kalakas ang naninirahan doon, hindi sila magpapadala ng isang tao lamang para bawiin iyon. Matapos marinig ito, nakumbinsi si Leon at naniwala sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, nagulat ang dalawa dahil nasa likod na nila si Lu Zhu, ngunit nakatulala lamang ito. Habang naguguluhan si Leon kung kailan pa nakarating doon ang babae, bigla naman itong naglakad palayo, at napagtanto niya na naglalakad ito habang natutulog. Matapos makaalis si Lu Zhu, pinaalis na rin ni Leon ang assassin at sinabihan na huwag kalimutan ang ipinagagawa sa kanya, dahil kung magtatangka itong gumawa ng mga bagay na hindi niya magugustuhan, kaya niya itong pasabugan kahit nasaan man siya. Nang marinig ito, tumanggo ang assassin at pagkatapos ay tumalo na palayo mula sa bahay ni Leon. Kasunod nito, sinabi ni Leon na matagal na rin noong ginawa niya ang ganitong bagay, kaya sa palagay niya, natakot niya ang assassin upang hindi na ito maging problema sa hinaharap. Makalipas ang ilang sandali, tuluyan nang sumikat ang araw. Kaya sinabi ni Leon na marahil ay masyadong mahaba ang oras na ginamit niya sa misyon niyang iyon, dahil kung ang kanyang nakaraang sarili ang nakatagpo ng ganitong klaseng problema, diretso na sana siya sa bahay ng mastermind nito at winasak ang kanilang buong pamilya. Ngunit dahil ngayon isa na siyang pamilyadong tao, kailangan niyang baguhin ang kanyang gawi dahil naghihintay sa kanyang bahay ang kanyang magandang asawa. Pagkatapos nito, masaya siyang tumakbo pauwi, sinasabing maghahanda siya ng almusal bilang sorpresa para kay Isabel. Pagkatapos niyang makauwi, agad na siyang naghanda ng almusal para kay Isabel. Nang magising na ito, ibinigay na ni Leon ang ginawa niyang almusal. Nagtaka si Isabel kung anong klaseng pagkain ang nasa harap niya, dahil ito ay isang burger, at wala pa nito sa kanilang panahon. Sinabi naman ni Leon na ito ay tinatawag na hamburger, at siya mismo ang nag-imbento nito. Hinimok niya ang kanyang asawa na tikman ito, at matapos nga itong gawin, natuwa si Isabel sa lasa ng hamburger na ginawa ni Leon para sa kanya. Sinabi pa nga ni Isabel na sa sobrang sarap nito, pwede nilang gawing negosyo ang hamburger dahil sa palagay niya ay magiging sikat ito sa kanilang bayan. Natuwa naman si Leon dahil nagustuhan ito ng kanyang asawa.
Ngunit pagkatapos nito, tinanong siya ni Isabel kung saan siya nagtungo kagabi dahil wala siya sa tabi niya buong magdamag. Agad namang nag-isip si Leon ng dahilan, at sinabi niya na may magnanakaw na nagtangkang pumasok sa kanilang bahay kaya sinubukan niyang hulihin ito, ngunit nakatakas. Nang marinig ito, naisip ni Isabel na ang ganitong mga kaganapan tuwing gabi ay napapadalas, kaya naisip niyang dapat dagdagan ang seguridad tuwing gabi upang hindi na maulit ang ganitong pangyayari. Nang makita ni Leon ang nag-aalalang ekspresyon ni Isabel, sinabi niya na hindi kailangang mag-alala dahil kahit isang sentimo ay walang nanakaw sa kanila. Nagalit si Isabel at sinabing hindi siya nag-aalala tungkol sa perang maaaring mawala. Nang marinig ito, nakangiting tinanong ni Leon kung nagkamali ba siya ng iniisip, dahil kalimitan ay mahigpit siya pagdating sa pera. Sinabi naman ni Isabel na bagamat importante nga ang pera, mas mahalaga pa rin ang taong kumikita nito. Natuwa si Leon matapos marinig ito at sinabi na mas mahalaga pa rin talaga siya para sa kanyang asawa. Sinabi naman ni Isabel na walang sinuman ang hindi matutuwa sa kumikita ng pera para sa kanila. Pagkatapos sabihin ito, sinabi niya na dahil doon, nakikiusap siya na huwag nang ilagay ni Leon ang kanyang sarili sa panganib. Maaari naman silang kumita muli ng pera kung sakaling manakawan sila, ngunit ang kanyang buhay ay mas mahalaga kaysa doon. Samantala, sa tirahan naman ng Wang family, makikitang nag-uulat ang babaeng assassin. Matapos niyang gawin iyon, tinanong siya ng family head kung ang ibig bang sabihin ng lahat ng kanyang sinabi ay natapos na niya ang kanyang misyon ng matagumpay. Kinumpirma naman ito ng assassin at sinabi na tama siya, dahil magdamag siyang nagbantay sa tirahan ng mag-asawa ngunit wala siyang nakitang kahit anong kaina-hinala doon. Idinagdag pa niya na ang pamilyang naninirahan doon ay mga ordinaryong mag-asawa lamang at ang pinagkakakitaan nila ay ang rento mula sa kanilang mga paupahang bahay. Habang patuloy siyang nag-uulat, pinatigil na siya ng family head at sinabi na naiintindihan na niya, ngunit idinagdag rin niya na hindi lang siya mapalagay dahil nalaman niya na ang kanilang organisasyon ay may masamang ugali na, kapag nahaharap sa mga kalaban na hindi nila kayang talunin, bumabalimbing sila sa kanilang mga target. Nang marinig ito, naisip ng assassin na matalino ang matandang ito, ngunit nangatwiran pa rin siya at tinanong kung nagbibiro ba ito o talagang pinagdududahan niya ang kanilang kakayahan. Sinabi din niya na sa kanyang palagay, iilan lamang sa mga tao sa mundong ito ang maaaring tumalo sa kanya. Pagkatapos niyang sabihin ito, sinabi ng family head na maaari na siyang umalis at ipagpatuloy ang paghahanap sa account book. Tungkol naman sa mag-asawa, sinabi niyang bantayan pa rin niya ito ng ilang mga araw upang masiguradong wala talagang hinahanap nila doon. Matapos marinig ito, pabirong sinabi ng assassin kung binabalak ba talaga nilang magrebelde sa imperyo, dahil narinig niya na nakikipagtulungan sila sa rebel army. Bigla namang naging seryoso ang family head nang marinig ito, at sinabi na may mga bagay na hindi niya dapat inaalam, dahil maaari siyang mapaslang sa mga impormasyong iyon. Tila hindi naman natakot ang assassin sa pagbabanta at sinabi na hindi niya kailangang maging sobrang seryoso, saka nagpaalam na aalis na siya. Habang naglalakad siya palayo, mapapansin na kinabahan siya sa naging reaksyon ng family head. Naisip niya na ang misyon na ibinigay sa kanya ni Leon ay mas mapanganib pala kaysa inaasahan niya, kaya hindi magiging madali ang misyong ito. Matapos siyang makaalis, dumating ang panganay na anak ng family head at tinanong ang kanyang ama kung, ayon sa sinasabi ng assassin, napunta na ba sa kamay ng Empress ang account book. Sinabi naman ng ama na sa puntong ito, isa na lamang ang kanilang pagpipilian, at iyon ay tapusin kaagad ang bagay na kanilang binubuo. Dahil kapag napunta na iyon sa kanilang mga kamay, hindi na nila kailangang matakot pa sa ignoranteng babae na tinatawag nilang Empress. Matapos marinig ito, sinabi naman ng anak na narinig niya na ang fallen saint ay kasalukuyang naninirahan sa Kapitolyo. Sinabi naman ng ama na wala namang magiging pagkakaiba iyon, at sa kanyang palagay, makabubuti pa nga iyon sa kanila dahil ang taong iyon ang pinakamalaking problema ng imperyo. Kaya, dahil dito, ifo-focus ng Empress ang lahat ng kanyang mga tauhan upang bantayan ang Kapitolyo laban sa kanya. Idinagdag din niya na maliban na lamang kung ang Empress at ang leader ng mga rebelde ay naging mag-asawa,
saka lamang magbabago ang sitwasyong iyon. Ngunit sinabi rin niya na magiging puti muna ang uwak bago pa mangyari iyon. Sa isang tusong ngiti, sinabi niya na kapag nabuo na nila ang kanilang plano, mapupunta na sa kanila ang buong imperyo. Samantala, sa isang maaliwalas na araw, makikita ang mag-asawa na nagpapalipad ng saranggola. Sa sandaling iyon, naisip ni Leon na ang ganitong klaseng pamumuhay ang kanyang pinapangarap. Ngunit ang panira lamang sa kanilang moment ay ang mga malalaking lalaking nakatambay sa paligid. Kaya tinanong ni Leon ang kanyang asawa kung ano ang ginagawa ng mga lalaking ito dito. Napansin din niya na ang lahat ng mga lalaking ito ay mga martial artist, kaya napaisip siya kung may masamang binabalak ang mga ito. Sinabi naman ni Isabel na kaya naroon ang mga lalaki ay dahil kasalukuyang bumubuo ang imperyo ng isang transportation system na tinatawag na railroad. Nagulat naman si Leon nang marinig ito, dahil hindi niya inaasahan na sa ganitong panahon ay mayroon ng mga tren. Naisip niya na noong siya pa ang pinuno ng mga rebelde, nagmungkahi siya na gumawa ng tren na gagamit ng enerhiyang nanggagaling sa mga Truckee orbs. Sinabi naman ni Isabel na sa tulong ng tren na ito, mas mapapabilis ang kanilang pakikipagkalakalan sa ibang mga lungsod ng maraming beses. Kasunod nito, hinawakan ni Isabel ang kamay ni Leon at inaya itong tingnan ang proyekto. Habang ginagawa niya ito, sinabi niyang siya mismo ang nagbabantay sa pagbuo ng railroad, kaya gusto niyang ipakita kay Leon kung gaano siya kahusay. Nang makarating sila sa lugar, nakita na nila ang bagong tren na kanilang binuo. Kaya sinabi ni Leon na namamangha siya kung paano ito nabuo at wala siyang masabi kung gaano kahusay ang pagkakagawa nito. Matapos sabihin ito, naisip ni Leon na hindi niya akalain na makakakita siya ng isang tren sa mundong ito. Kaya iniisip niya na kapag nabuo na ito, maglalakbay silang magkasama ng kanyang asawa sakay ng tren. Si Isabel naman ay naisip na ang tren ay dinisenyo ng lider ng mga rebelde, at kapag natapos na ito, mas magkakaroon siya ng oras kasama ang kanyang asawa. Habang nagmomoment ang dalawa, bigla namang dumating si Luzu at sinabi na hindi niya inaasahang magkikita sila doon. Tinanong niya ang dalawa kung sinadya ba talaga nilang pumunta doon para bisitahin siya sa kanyang bagong trabaho. Tinanong naman ni Leon kung bakit doon na siya nagtatrabaho at kung ano ang nangyari sa dati niyang trabaho sa restaurant. Sinabi ni Luzu na ang may-ari mismo ng restaurant ang nagrekomenda sa kanya na magtrabaho roon, at dagdag pa niya, mas malaki ang sahod dito. Sarkastikong sinabi ni Leon na masyado siyang hard worker, kaya tinanong niya kung nagmakaawa ba siyang ilipat siya sa trabahong iyon. Sinabi naman ni Luzu na hindi siya nagmakaawa sa may-ari ng restaurant, at sa halip, ito pa ang nagmakaawa na lumipat na siya. Sinabi din niya na noong nagtatrabaho pa siya sa restaurant, paminsan-minsan ay nakakabasag siya ng mga gamit doon, nagkakamali sa pagsusukli, at paminsan-minsan ay nakakapagbubugbog din ng mga customer. Kaya dahil dito, inirekomenda ng may-ari na magpalit siya ng trabaho. Nang marinig ito ng dalawa, natulala sila kung paanong nasasabi pa ito ni Luzu na may masayang ekspresyon, na para bang normal lamang iyon. Sinabi rin nila na nasusuprese sila na buhay pa siya sa mundong ito sa kabila ng kanyang mga ginagawa. Sinabi naman ni Luzu na masyado siyang minamaliit, dahil siya mismo ay nagmula sa isang aristokratikong pamilya at nakatanggap ng mataas na edukasyon. Sa pagkarinig nito, tinanong ni Leon kung makakabayad na ba siya ng kanyang mga utang dahil mayroon na siyang magandang trabaho. Sinabi naman ni Luzu na siyempre, at naniniwala pa nga siyang yayaman siya dahil sa trabahong iyon, kaya makakaasa si Leon na mababayaran siya kinabukasan. Pagkatapos ay nagpaalam na siya sa dalawa dahil sisimulan na niya ang kanyang trabaho. Matapos umalis si Luzu, naisip ni Leon ang sinabi nitong nagmula siya sa isang aristokratikong pamilya, kaya nagtataka siya kung paano siya bumagsak sa ganitong estado. Habang nagtatrabaho naman si Luzu, makikitang inuutusan niya ang isang lalaki na maglagay ng Truckee ore sa isang bahagi ng tren. Tila may pagdududa naman ang manggagawa, kaya tinanong niya kung sigurado ba siya. Sinagot naman ni Isabel na sigurado siya, dahil alam niya ang kanyang ginagawa. Namangha naman si Leon dahil bagamat hindi ito maaasahan sa ilang bagay,
mukhang pagdating sa mga makinarya ay maaasahan ito. Sinabi naman ni Isabel na tama siya, dahil ang mga opisyales ng kanilang imperyo ay talagang maaasahan, kaya kailangan lamang nilang magtiwala. Ngunit kasasabi pa lamang niya nito, biglang nagkaroon ng pagsabog dahil sa maling utos ni Lu Zhu, na ikinagulat ng mag-asawa. Dahil dito, dali-daling nagtakbuhan ang mga manggagawa at tinatanong kung sino ang idiot na naglagay ng true key or sa air compressor ng tren. Makalipas ang ilang oras, pumunta si Lu Zhu sa kanila, napapakamot sa ulo, at sinabi na natanggal siya sa trabaho. Hindi naman nagtataka ang dalawa kung bakit at nanatili lamang na nakatingin sa kanya. Kasunod nito, nagsimulang magmakaawa si Lu Zhu, sinasabing hayaan pa siyang manatili sa kanilang tirahan at bigyan siya ng ilang araw para makahanap ng bagong trabaho. Dahil sa ginagawa niya, palihim na itinuro ni Leon ang kanyang asawa, sinasabing nasa kanya ang desisyon kung pagbibigyan ba siya. Dahil dito, bigla namang niyakap ni Lu Zhu ang mga paa ni Isabel at tinawag itong kanyang goddess, na umaasang magkakaroon siya ng awa sa kanya. Nang magkatitigan ang dalawa, naawa na si Isabel kay Lu Zhu kaya sinabi niya na bibigyan pa niya ito ng panahon para mabayaran ang kanyang utang. Dahil dito, agad na nagpasalamat si Lu Zhu sa mag-asawa at sinabing bagamat wala siyang gaanong material na bagay, baka may makita silang pwedeng ipambayad. Kaya inaya niya ang dalawa sa kanyang tirahan. Pagkatapos ng ilang sandaling paglalakad, nakarating na sila sa kanyang kwarto at masaya niyang inimbitahan ang dalawa na pumasok. Ngunit sa sandaling buksan niya ang pinto, nakita ng mag-asawa ang tambak ng mga basura at mga gamit na magkakasama, na tila ba walang naglilinis sa bahay. Maging ang straw hat ni Luffy ay nandito rin. Habang nagugulat pa si Leon at si Isabel kung gaano kadumi ang lugar, sinabi ni Leon na naaalala niya na hindi naman ganito kadumi ang bahay noong pinaupahan nila ito kay Lu Zhu. Nangatwiran naman si Lu Zhu na ito ang pinaka-convenient at aesthetic na kaayusan sa bahay. Galit namang sinabi ni Leon na marami pa siyang dahilan at ang totoo ay ayaw lang talaga niyang maglinis. Habang nagtatalo ang dalawa, napansin ni Isabel ang isa sa mga damit ni Lu Zhu at naalala niya na sinabi nitong miyembro siya ng isang aristokratikong pamilya. Base sa simbolo sa damit, naalala ni Isabel ang isang aristocratic family sa parte ng South, ngunit ang pamilyang iyon ay nawala na. Nang makita ni Lu Zhu na pinagmamasdan ni Isabel ang kanyang damit, agad siyang pumagitna at sinabi na iyon lamang ang natira mula sa kanyang pamilya kaya hindi niya ito maibibigay. Sinabi naman ni Isabel na hindi niya hihingin ang ganoong klaseng bagay at pabirong sinabi pa na sa kanya na lamang iyon. Sinagot naman ni Lu Zhu na bagamat hindi niya pwedeng ibigay ang damit, pwede naman niya silang ipagluto bilang kabayaran sa pagbibigay ng palugit para makapagbayad siya ng utang. Nang marinig ito, sinabi ni Leon na hindi niya alam na marunong pala magluto si Lu Zhu. Sinagot naman nito na huwag siyang maliitin dahil pinag-aralan din niya iyon. Pagkapasok ni Lu Zhu para magluto, sinabi ni Leon kay Isabel na gaya ng mga nababasa niya sa comics, marahil paglabas nito ay magdadala ito ng pagkain na magiging nakakatakot. Kainin. Nagtaka namang tinanong ni Isabel kung ano ang comics na tinutukoy niya at kung anong klaseng pagkain iyon. Makalipas ang ilang sandali, natapos nang magluto si Lu Zhu at inihain na niya ang mukhang masasarap na pagkain sa lamesa. Namangha ang mag-asawa matapos makita ito at sinabi na sa itsura pa lamang ay mukhang masarap na. Sinabi ni Isabel na base sa pagkakaluto, parang ang nagluto nito ay mula sa Royal Kitchen. Sinabi naman ni Lu Zhu na natural lamang iyon dahil bilang mahilig sa pagkain, dapat marunong din siyang magluto. Idinagdag pa niya na professional siya pagdating sa ganitong bagay. Nang sinimulan nilang kainin ang pagkain, lalo pa silang namangha dahil sa sarap ng pagkakaluto. Binanggit pa ni Leon na kung ang Empress ang kakain nito, baka ay hire pa siya bilang isa sa mga royal chefs, at dahil dito ay hindi na siya mag-aalala sa paghahanap ng trabaho. Sumang-ayon naman si Isabel at sinabing posible nga iyon. Habang masaya namang nag-uusap ang mag-asawa, bigla namang naisip ni Lu Zhu ang bili ng kanyang ama bago ito namatay, na hanapin ang fallen saint. Dahil sa bili na iyon, naghanap siya kung saan-saan ngunit hindi niya ito makita. Kaya naisip niya na baka ang kanilang landlord, na napakalakas,
ang matagal na niyang hinahanap na fallen saint. Dahil dito, nagpasya siyang tanungin si Leon habang sila ay kumakain para malaman na niya ang totoo. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like naman at mag-iwan ng heart sa comment section. Malaking tulong na yun para ma-boost ang video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na din ang subscribe, at idamay mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na ito. Salamat ng marami.